Okay, so good afternoon po sa lahat at tayo po ay sisilat po sa ating pag-aaral ngayong hapon ito. Tayo po ay manalangin. Salamat po Diyos sa hapon ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat po din sa pagkakataon na kami po ay narito upang kayo po ay aming purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ngayong hapon ito Diyos, pangunahan mo kami, gabayan at kayo po ang maitaas sa aming mga buhay. Lahat po rito Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, awit tayo sa Panginoon. Tayo ng ating salamin. Okay, page 1. Para ma-master ni Brad sa sunod, si Brad ng suglater natin. Page 1. Sweet rivers of redeeming love. Okay na tayo. Sweet rivers of redeeming love, light just before my eyes. Had I the pinions of a dove, I to those rivers rise. I'd rise superior to my pain, with joy outstrip the wind, and cross both Jordan's stormy main, and leave this world behind. While I'm prisoner below, in anguish, pain, and smart, of times my troubles I forego, while love surrounds my heart, and darkest shadows of the night paint mounts the upper sky. I then beholds my heart's delight, and could rejoice to die. I view the monster death and smile, for he has lost his sting. And Satan trembles all the while, triumphant I can sing. I hold my Savior in my arms, and will not let him go. I'm so delighted with his charms, no other God I know. A few more days or years at most, my troubles will be o'er, and I shall join the heavenly host on Canaan's peaceful shore. My happy soul will drink and feast on love's abounded sea. The glorious hope of endless rest is pleasing news to me. Okay. Sunod po natin ay ito po sa hindi tayo ng page 9. Blessed are the saints who render. Lahat tayo. Blessed are the saints who render faithful services of love to the Lord's dear little children, as they seek those things above. Cast your bread upon the waters, never asking if it pays. God
are they who go preaching without price but trusting God, teaching us the apostles, walking in the paths they trod. Cast your bread upon the waters, never asking if it pays. God has promised to return it to you after many days. Blessed are they who give freely to the pastors that God sends. For it teaches that his servant shall be freed from years they tend. Cast your bread upon the waters, never asking if it pays. God has promised to return it to you after many days. They are favored who give freely of their substance in their time. For God loves a cheerful giver, and their joy shall be sublime. Cast your bread upon the waters, never asking if it pays. God has promised to return it to you after many days. Children, they should serve each other, never asking if it pays. Cast thy bread upon the waters, will return in many ways. Cast your bread upon the waters, never asking if it pays. God has promised to return it to you after many days. Okay, sunod natin. Page 10. Yan, count your blessings. Ito ang kailangan natin, araw-araw magbilang ng blessing. Yung iba binibilang eh. Anong binibilang, sis? Problema. So, when the palace bellows, you are tempestuous. Okay na tayo. When a palace bellows, you are tempestuous. When you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Are you ever burdened with a load of care? That's the cross and heavy you are called to bear. Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. When you look at others with their lands in gold, think that Christ has promised you his wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done.
Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Okay, so lang muna at Ano po kayo, Pastor? Tubig po. yan, ano muna tayo So, kasi malamig or ano po? okay na. Ngayon po hindi Ayun, hindi na muna yung Hindi na po. Bumay na itong ano kasi para painitin natin. Baka di na umabot na ng alas 7 mo ba yun? Ay, meron pa po. Ayan. May prayer meeting ba tayo? Okay, so gamitin ko na itong bagong bigay ng kapatiran. Ay, mas malaki ito. Mas magaling mabasa po. Mura talaga ng blessing. Ang laki. Parang ano po, Oo. kasi laki ng Bible. Yan, ano na yun, no? Masakit sa mata. Parang Opo. laptop na. Teka, iyan ako na. I-on. Ganun na yan, no? Ay, parang di ba? Ganun lang. Kasi mababa eh. Kaya maganda sana. Okay, so... Teka, hindi ko pa na on muna kanina eh. Pero doon tayo sa ano sa Ecclesiastes chapter 12. Tayo natin. Okay, pakibasa nga Brad. Ecclesiastes chapter 12. Chapter 12, anong Verse 1 lang. Verse 1. Ecclesiastes 12, verse 1. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Yun, so yung verse na yun, siyempre ang author nun ay si King Solomon, no? Sa, bilang siya po yung author nun, naiintindihan niya yung importansya ng paglilingkod sa Diyos. Kasi mula pagkabata siya, di ba anak siya ni David. So train na siya o palagi na siyang sumasamba sa Diyos kahit bata pa. So kung titignan natin yung talatang ito, mapapansin natin na sabi doon, alalahanin mo rin naman ang mailalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. So may binanggit daw na alalahanin mo rin naman ang mailalang. So pag sinabing mailalang, tumutukoy ito Okay. siyempre sa sovereign God natin, makapangyarihang Diyos na nakita natin ng prinsipyo ng Lasande, di ba? Yung creation, parang chapter 1. Nakakamangha na mula sa paglikha ng langit at lupa, mga hayop, halaman, pag sinabi magkaroon, nagkaroon agad brad eh. Tayo magkaroon, no? Bibili mo na sa SM, mag-online, no, pakalimitado. Pero yung Diyos natin na mailalang sa atin ay talagang makapangyarihan sa lahat. So, tingnan natin yung Daniel, no? Tingnan natin para... sa Psalms na lang muna. Psalms 115 para makita natin yung verse 3. Yan, pakibasa na ba? Psalm 115 verse 3. But our God is in the heavens. He hath done whatsoever he hath pleased. Ayun, so Tagalogin mo na sis. Ang Diyos namin nasa langit, naroroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang kanyang ibigin. Ayun, so makikita natin yung verse na napakaganda, no? Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit, kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. So, pag sinabing kanyang ibigin, hindi siya apektado ng mga creature. Ano man yung gusto niyang ibigin, halimbawa yung mukha kong ito, gusto ng Diyos, ito yung mukha ako eh. Mukha ni brother, yan din. Mahirap pagkamukha tayo, brother eh. Kaya, yun ang tawag doon eh, God is sovereign
in creation, tulad nung pinag-aralan natin nung Sunday. Talagang makapangyarihan ng Diyos. Nung sinabi niya, God created the heavens and the earth, nagkaroon agad, brad eh. Kasi, pwede ba natin question na, Diyos, bakit Lord, ginawa mo agad ang langit at lupa? Wala eh. Wala siyang kinonsulta, wala siyang sinabing, kaulikay ko ang langit. Sila ang nag-uusap, silang one God, yung Father, Son, and the Holy Ghost. Yung tatlong yon nandun na sa creation. Kaya kung mapapansin natin sa Genesis 1:26, balikan lang natin. Genesis 1:26. Pakibasa na ba? And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominions over the fish of the seas, and over the fowls of the air, and over the cattle, and over all earth, and over every creeping things that creepeth upon the earth. Ayun. So, mapansin natin, no, na nung binanggit ang Panginoon, in God said, let us make man in our image, in after our likeness. So, may kausap ang nung nagsalita, let us. So, plural, no? Yun. Likain natin. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa ipapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ang mga makita natin na yung tatlo, yung Father, Son, and Holy Ghost, present do sa creation. Yun. Kaya, pag sinabi sa iyo na, ilan ang Diyos mo, Brother Jason? Isa lang. Yun. Sabi ng Hebrew, Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord is one. One na eh. Huwag kang sabing three. Pero sabi ng 1 John 5:7 naman, there are three that be record in heaven. Saan naka-record? Sa heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost, in these three are one. Pakibasa nga bro. 1 John 5:7. Yan pinakadabis na ebidensya para mapatunayan natin na yung tatlo, sila yung iisang Diyos. Yung iba kasi hindi naniniwala. Pero yan, pinakapatibay na ebidensya. 1 John 1:7. 5. Verse 1 John 5:7. 5:7. Mhm. For there are three that bear record in the heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Yun, and these three are one. So hindi yung tatlo ay tatlong Diyos. Yung tatlo iisa. Ayun. Yan yun ang one God. Parang ako, di ba? Nakita mo ko isa. Ikaw din isa, si sister isa. Pero tayo binubuo ng tatlo. Body, soul, and spirit. May kita natin yan, First Thessalonians chapter 5 verse 23. Yun. Na ang tao binubuo ng tatlo. Pakibasa nga, Brad. 1 Thessalonians 5:23. And the very good of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Ayun, so body, spirit and soul. So, nabanggit yung tatlo, no? Spirit and soul and body. Yun, kahit baliktarin mo yun, pare-parehas lang yun. Pero, kung titinan mo, na isa, kita mo ako, isa lang, di ba? Pero binubuo tayo, pag namatay ang tao, yung katawan natin, babalik sa lupa. Yun, pero yung espiritu at kaluluwa, babalik sa Diyos yun. Yun ang katunayan. So, parang yung Diyos natin, there is only one God, manifested into three, the Father, the Word, and the Holy Ghost. Kaya ang ginamit sa Genesis 1:1 na Hebrew word, sabi doon, in the beginning, God, Elohim, plural form. So, in the beginning, God created the heaven and the earth. Nasa plural form sa Hebrew word. So, isa pa hong talata sa Book of Daniel, tinan natin, para lalo natin maintindihan yung kamangha-mangha nating Diyos, no? Chapter 4, verse 35. Daniel 4, chapter 4, verse 35. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he doeth according to his will in the army of heaven,
and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand and say unto him, What dost thou? Yun. Sa Tagalog, baka Tagalog nga sis, basahin mo. Lahat ng nananahan sa lupa ay walang halaga. Ginagawa niya sa hukbo ng langit anumang naisin niya. Walang maaaring mag-utos sa kanya na makakatutol sa kanyang ginagawa. Ayun, walang makapag-uutos. Ibig sabihin, yung Diyos natin ay independent siya. Walang pwedeng magdikta. Sa atin, pwedeng diktahan tayo. Pag nangangamuhan tayo, brad, didiktahan tayo eh. So, saan Diyos, independent siya. Pag na-independent, wala siyang kinukonsultang sino man. Sabi doon, at ang lahat ng nasa lupa, nabilang sa wala, kanyang ginagawa, ang ayon sa kanyang kalooban. Yun. Saan daw? Sa hukbo ng langit. Sa mga mananahan sa lupa. At walang makahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya anong ginagawa. Sabihin, pag gusto ng Diyos na gawin, hindi natin pwedeng mapipigilan yun. Pero may mga bagay tayong ginagawa, mapipigilan ng Diyos yun. Pag ayaw niya, pwede tayong pigilan. Pero yung gusto ng Diyos, di natin pwedeng pigilan yun. Kasi siya ay makapangyarihan sa lahat. Ito, salita ito ni Nebukadnezar. Matapos niyang, di ba, kwento ni Nebukadnezar, nagbataas siya. Tapos ang ginawa ng Diyos sa kanya, binagsak siya, inalis siya sa pagiging hari. Tapos ang nangyari, yung kanyang gusto na kainin, pagkain ng hayop na. Doon na-realize niya na ang Diyos pala natin ay makapangyarihan sa lahat. Isa pa rin sa Colossians 1:16, no? Tingnan natin. Colossians 1:16. Colossians 1:16. For by him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions, or principalities or powers. All things were created by him and for him. Ayun, ganun ang ginawa ng Diyos sa creation. Sabagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita. Yun, may mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita. Maging mga luklukan o mga pasakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay inilalang sa pamagitan niya at ukol sa Kanya. Alam mo yun? So, ganun ka tindi yung kamangha-manghang Diyos na binabanggit sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Kaya kung ulitin lang natin yung Ecclesiastes chapter 12. Ano yan? Wala. Chapter 12 verse 1. Sabi doon, alalahanin mo rin naman ay may lalang sa iyo, yung may lalang sa atin, sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Yung paglilingkod pala natin doon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat ay magsisimula sa ating kabataan. Yun. Huwag natin hintayin tumanda na tayo, Brad, para maglingkod. Kasi hindi na, tulad yan, nakakakita pa tayo, di ba? So, nababasa mo pa yan, Brad, pero paano ko yung 80 anyos, Brad? Kung 80 anyos ka na ngayon, mababasa mo pa kaya yan? O, maaari kung aalagaan mo yung kalusugan mo. Yun. Ay, pero kung medyo malabo-labo na ang mata mo, baka, Pastor, bibili ako ng microscope, kaganunin mo na. So, habang bata pa talaga, nandun yung eagerness na maglingkod tayo. Kasi nandun pa yung kalakasan natin, kaliwanagan ng mata, kalakasan ng katawan. Halimbawa, 80 anyos ka, halimbawa Brad, 80 anyos, 90 ka, 80 sister. Gugustuhin mo pang pumunta sa bahay-sambahan, Pastor, Google me, talag po kami. Tapos, uubo-ubo ka. Ganun ang mga 80 anyos ngayon eh. Talagang nagsasalita, sabay ubo eh. So, marami pag tumanda na kasi, marami nang ayaw nang gawin. Tulad may second floor kayo, Brad. Palagay mo, 90 years old, gustuhin mo pa pumunta. Okay lang kung may elevator, escalator. Pero, karaniwan sa mga matanda, nagpe-permit na yan sa isang lugar, uupo na lang sa isang tabi. Kahit nga pumunta sa CR, ayaw na.
kaya nga may diaper na yan kasi nga limitado na yung magagawa. Kaya nga tama yung sinabi ni King Solomon na ang sabi doon ay remember now thy creator in the days of the youth. Yun, at kita natin yung creator natin, makapangyarihan. So, sa ating kabataan, marami nating magagawa pa. Yun, katulad yan, no? Kung makapagbukas tayo ng gawain sa Nasugbo, no? Kahit once a month. Kasi, ang ganda nun. Kasi, ang totoo nun, yung goal natin, halimbawa, ikaw, Brad, ako, may pananagutan ako sa pamilya ko, eh. Pamilya ko, kaibigan ko. Once na hindi natin sila binigyan ng warning o simasira ng katotohanan, pag namatay sila pala, pananagutan pala natin. Tignan natin, Ezekiel 33. Ang laki pala ng pananagutan natin sa Diyos. 33 verse 8. Kaya pakibasa nga ba na? Tapos Tagalog kasi. Ezekiel 33 verse 8. When I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die, if thou dost not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Tagalog sis. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaalam sa kanya upang makapagbagong buhay, bumamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ayun, may pananagutan para tayo. Ngayon, siyempre, ang tanong niyan sino yung masama? Lahat ng tao masama. Ayun. Kaya nga, kailangan yung tao ay mapalalahanan ay di ba? Ako nga sabi to, ang nanay ko napakabait. Pero may rebulto. Talagang pag sinisiran ko yun, bisa minumura ko. Kanya-kanya tayong reliyon. So, yun ang sinasabi na kala natin mabait, yun pala, sa Diyos hindi mabait yun. As long na gumagawa ng mali, masama yun sa harapan ng Panginoon. At yun ang gusto ng Diyos na mahabahagi na natin ang katotohanan. Kasi yung katotohanan, ano ba yung gamit ng katotohanan? Tingnan natin sa John chapter 8 verse 32. Kapag siya'y anak ng Diyos at nabahagitan natin ng katotohanan, ano po yung mangyayari sa kanya? Tingnan natin John 8:32. Yan, pakibasa, Brad. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Ayan, sa Tagalog sis. Makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yun ang kailangan natin masabi sa kanila na yung katotohanan. Halimbawa, kami dati, nung panahon ni Pastor Ronald, hindi pa naman alam yung primitive eh. Hindi pa namin narinig yun. Ang alam namin, may nagsasayawan, tudot-tudong sayawan. O talagang isang oras na sayawan sis. Pawis na po, ako ang song leader nun eh. So, akala namin tama. Kasi nasa Bible din naman eh. Di ba sa Psalms, sa Lumang Tipan, nagtutugtugan eh. Yun pala, pag sa Bagong Tipan, wala tayong mababasa na kuban, magtugtugan, magsayawan. Wala, kahit isang talata. Tingnan natin, Matthew 28:20. Yung sinabi dito ng ating Panginoon, ito talaga yung pamantayan natin. Kaya pa ibasa, Brad. Matthew 28:20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Yun, sa Tagalog sis. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ayun, ito yung pagkatapos mabuhay ng ating Panginoon, pinakausap niya yung 11. Wala na si Judas. At sinabi niya, turuan silang sumunod, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ibig sabihin, yung utos magagaling kay Kristo, hindi na sa Lumang Tipan. O hindi, si Kristo walang inutos, wala rin tayong gagawin. Diba? O Pastor, bakit wala tayong special number? May nabasa ka ba, Sister Matthew to Revelation, mag-special number? Wala. O pero, kami dati nag-special number. Joet, solo, ano pa yung mga special number? Sa inyo dati, sa inyo no? Choir. Choir, may choir.
Sa atin walang choir kasi congregational singing. Minsan nga parang nagyayabang na nga kami sis kasi gal mo, mag-special number. Special? Wala naman special. Eh, pag hindi ka ng special number, Brad, hindi ka special. Ano ka? Regular. So yan natutunan namin sa Bible, sa kababasa ng Bible namin, at nung dumating ang Primitive Baptist, wala nang ibang talaga nagturo ng katotohanan. Primitive Baptist lang eh. Kaya di ba si Brother Alex nagpabautismo ulit eh. Kasi nabautismohan siya dati. Kami, nabautismohan kami sa Pentecostal, sa Reform. Pero once na mali ang aral mo pala, mali din pala ang baptism. Walang nangyaring baptism kasi dapat tama yung aral para maging tama yung baptism. Ay mali yung aral, kahit binautismohan ka, parang naligo lang pala kami nun. Kasi mali yung aral eh. Tapos, yun ang nangyari. Kaya nga kami ilang bautismohan eh, Pentecostal, Reform, Primitive. Ang naging tama talagang baptism, naging sa Primitive. Wala talaga nangyaring baptism ng mga nauna kasi mali nga yung aral eh. Eh kung tama yung baptism, eh bakit yung iglesia nagbabautismo din? Eh, walang nangyayaring baptism na kasi nga mali yung aral. Kaya binabautismohan ulit. Kaya ang makita natin, na yung utos ng ating Panginoon, yun ang pinaka-the best na sundin natin bilang tayo naglilingkod habang tayo bata pa. Balikan lang natin yung Ecclesiastes, no? Dito tayo nakapokus kasi sa 12:1. Sabi doon, alalahanin mo rin naman. So, alalahanin. Ibig sabihin sa pang-araw-araw natin buhay, kailangan natin ay palaging inaalala o ginagawa ang gusto ng Panginoon. Kaya, kung titingnan natin yung Colossians chapter 2 at chapter 3, verse 1 and 2, tingnan natin mga kapatid. Colossians, pakibasa na Brad. 1 and 2. Chapter 1 and 2 po. Colossians 1, verse 2. To the saints and faithful brethren in Christ which are at the Colossae, grace be unto you, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Colossians 3 to Brad. Ay, 3:2. Oo. Colossians 3:2. Set your affection on things above, not on things on the earth. Yun, ito yung sinasabi na palagi natin aalalahanin, iisipin, palaging laman ng ating puso at isipan ay ang mga bagay na makalangit. Kaya Philippians 4:8. Tingnan natin yung Philippians chapter 4 verse 8. Ano yung sabi ng ating kapatid na apostol na Pablo? Philippians 4:8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Yun. So ito yung palaging ating iisipin, yung mga bagay na positibo, yung mga bagay na tungkol sa spiritual na buhay. Bakit kaya na ganun ang dapat natin gawin? Kasi yung mundong ito, yung secular world, temporal lang naman talaga dito tayo, Brad. Eh. Yun, kung makita natin, ako ngayon, papunta na sa 59 eh. Pero mukhang, ano Brad? Ako 59, anong mukha ko? 58. 58. Ano po? Mukhang 80 na. So, kumbaga, walang forever dito sa mundo. Lahat ng bagay yan, lahat ng mga material world, lilipas talaga. Kaya kung titingnan natin, kung bakit sinabi ni King Solomon, tingnan natin, yung pinaka-conclusion nga, makikita natin eh. Tingnan natin yung conclusion niya. Kasi medyo mahaba yung tinatalakay niya dito. Pero 13, Brad. Ecclesiastes 12:13. Maganda pala kung ganito sis, ha? Ang laki, no? Opo. Hindi na kailangan ng salamin, eh. Ako eh. At least nakapazum niyo po yung ano. Oo. Ecclesiastes 12:13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yun. So, yung conclusion ng lahat, eh ano yun? Yung sabi doon,
Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Yun. Matakot sa Diyos, dalawa yun eh. At sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun pala yung buong katungkulan ng tao. Especially, tayong mga anak ng Diyos. Yung matakot sa Diyos at sundin yung kanyang mga utos. At sabi nga ng Panginoon, di ba, yung binasa natin, turuan silang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos. Bilang Kristiyano, mananampalataya, ang pinanggagalingan natin ng utos, ang Panginoong Jesucristo na. Kaya kung titignan natin, Ephesians 2:20, kahit ang mga apostol, sila yung nagtaguyo din mula sa Panginoon, sa mga apostol. Kaya ang anong sabi niya sa Ephesians 2:20, And are built upon the foundation of the apostle and the prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. verse 21, Brad. 21, in whom all the building 50 frame together groweth unto an holy temple in the Lord. 22. 22, in whom ye all are builded together for an habitation of God through the Spirit. Pakibasa nga, Sister Galog, 22 hanggang 22. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panukan ay si Jesucristo. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ayun, so maganda yun, ang magkabanggit do sa mga verse na yun, na yung pundasyon natin, siyempre mga turo ng apostol na mismo ang Panginoon ang nagturo sa kanila, ipinapasa-pasa lang. Kaya nga kung mapapansin natin sa 2 Timothy, ito yung aking teksto ka mamaya eh. Pero pahapyawan ko lang ng kaunti. 2 Timothy chapter 2, verse 2, no? Tignan natin. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Yun, kumbaga pasa-pasa lang, no? Mula sa Panginoon Jesucristo, sa mga apostol, tapos ituturo kanino sa mga faithful, sa mga tapat na makapagturo din. Yun. So, mga lalaki ang tuturuin, makapagturo. Faithful men eh. Hindi faithful women. Kaya, bagsak na naman ang pastora dito, Brad, no? Kasi, sabi doon faithful men eh. Sabi doon, faithful men who shall be able to teach others also. Kaya, talagang inaano natin na magpipray tayo na nawa maraming kalalakihan ang magpagamit sa Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, maraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Ipag-pray natin si Papa mo na sabi ko, brother, ayusin mo, brother. Sabi ni Mr. Beron eh, aral ka kasi para dito ka na magpastor. So, may timetable naman ang pagtawag ng Diyos. Kasi ako, kung tingnan mo, gusto ko nga nung maliit pa, born again ako, pero may panahon talaga ang Diyos. Yun, mula nung nagpamaynila na ako, nung binata ko, puro kabunduhan talagang ginawa ko eh. Wala akong ginagustong kabutihan, puro kasamaan. Pero yung dumating talaga yung tamang panahon na tinawag talaga ako ng Diyos, wala eh, hindi na talaga makatanggi. Talagang sabi ko, Lord, kahit parang gusto kong pero wala eh, nangingibabaw talaga yung kapangyarihan ng Diyos. Tama yung sabi na yung pag ginusto ng Diyos, ginusto talaga. Hindi pwedeng, parang yung tawag ng mga apostol, si Peter, naghayuma yun, fisherman kasi si Peter eh. Sinabi ng Panginoon, follow me. Hindi naman kilala ni Peter si Joseph Ray. Ikaw ba, Brad, pag sinabihan ka, Brother Jason, follow me, tapos first time mo, sasama ka ba? Hindi, pero si Peter, hindi niya kilala, pero nung sinabi, follow me, sunod siya. Bakit? Makapangyarihan ng Panginoon eh. Yung tax collector, si Matthew,
tax collector yon. Ibig sabihin, maraming pera yon. Yung madaraya ang mga tax collector eh. Dinadaya yung mga CPA eh. Sabi nga, ang number one magdaraya doon yung mga CPA eh. Yung sabi ng Panginoon, follow me. Ganun na naman. Hindi niya kilala ang Panginoon, pero nung tinawag siya, sunod na naman. Ibig sabihin, yung tawag ng Diyos, irresistible yun, hindi pwedeng matanggihan. Ganun yung nangyari sa akin kasi nung binata ko, wala. Simba ng tuwing linggo, parang ganun lang, di ba? Tayo naman eh, ganun talaga eh. Pero pagkatapos ng simba, back to normal na for kamunduhan. Pero nung na-convert ako na born, nandun na, wala talagang lahat ng nabasa ko sa Bible na mga kasalanan. Huwag maglasing, huwag ganito. Talagang isinasa puso mo na yun. Talagang, halimbawa, dati ako nagsisigarilyo. Eh sabi ng Bible, we are the temple of God. Tingnan natin. Kaya yung mga dating mga bisyo ko noon, nung nakaranas ako ng tinatawag na conversion, ay ito yung, ay talagang isinasa puso ko. Tingnan mo natin, anong sabi sa 1 Corinthians 3:16 hanggang 17. Ay basa, Brad. First Corinthians, ano po kasi? Chapter 3, verse 16 hanggang 17. First Corinthians 3:16. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelt in you. 17. And any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Ayan, pakibasa sa Tagalog na sis. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Yun, ito yung pinaka talagang isinapuso ko no, na kapag gumapala ako ng hindi maganda, eh parang winawasak ko yung templo ng Diyos, na ang templong ito pala ay tayo. At ang sabi nga sa 17, kapag gibain daw natin yung templo, ibig sabihin, ginawa natin ang hindi maganda, anong sabi ng Diyos? Siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. No? Kaya mula noon, sabi ko, babawi ako sa Lord, dami kong pagkukulang. Kaya talagang sa biyaya ng Diyos, sa tulong ng Diyos, basta na yung salita ng Diyos, tanda natin yung salita ng Diyos, basta nasa puso mo, ano ang nangyayari? Ito yung nangyayari. Sa Psalms 119, verse 11, kapag isinapuso natin yung salita ng Diyos, makakaiwas po talaga tayo sa kasalanan. Yan. Pakibasa nga, Brother Jason. Psalms 119, verse 11. Mm. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Yung Tagalog sis. Ang banal mong kautusan sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ayun. Hindi, pwede palang hindi magkasala laban sa Diyos eh. Ano ang gagawin? Isa sa puso yung salita ng Diyos. Ilalagay sa puso. Yun. Kaya marami yung mga salita ng Diyos kapag inimbak talaga sa puso at magiging action mo na ito eh. Bakit? Sabi ng ating Panginoon, lahat ng ginagawa pa natin, lahat ng aksyon, galing para ito sa puso, Brad. Kaya, ay bakit kaya nang rape siya? Saan ang galing? Tingnan natin, Mark chapter 7, no? Chapter 7, verse 21. Ano ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Hanggang 23, Brother Jason. Mark 7, verse 21. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders. 22. Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. 23. All these evil things come from within and defile the man. Tagalog sis, mula 21 hanggang 23. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang samang isipang naguudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri,
pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggaling sa puso ng mga tao ito na siyang nagpaparuwi sa kanya. Ayun. So, lahat pala ng marurumit, masasama, ay nanggagaling sa puso. Kaya kailangan talaga yung salita ng Diyos na mailagay talaga sa puso. Parang damit yan eh. Kapag hinayaan mo yung damit ay ng mansat, di mo lalaban. Ano, mas maganda kung bago laban, di ba, ibabad mo na saan mo ibababad sis? Ariel. para pag ano, madaling matanggal. So, ganoon din sa atin, hindi naman sinasabing hindi tayo nakakasala. Pero, maiiwasan pala natin yan kapag yung salita ng Diyos nilagay natin sa ating mga puso. So, mayroon din po sa, ano tayo, last verse tayo dito sa 2 Peter chapter 1, simula natin sa verse 5. Yan, hanggang 10 tayo. Ako na lang magbabasa, no? Sabi doon, and beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, into virtue knowledge, into knowledge temperance, into temperance patience, into patience godliness, into godliness brotherly kindness, into brotherly kindness charity. For if these things be in you abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So makita natin hanggang verse 8, kapag mayroon tayo nito, yung binanggit sa verse 5 hanggang 7, ano sabi doon? For if these things be in you, and abound they make you, that you shall neither be barren. Pakibasa nga sister sa Tagalog nung verse 8. Ang mga katangiang iyan ang kailangan niyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Yun. So, napaganda nung verse 9. Tapos sa verse 9, sabi doon, but he that lacketh, tuloy mo brother, ano, Second verse 9. 1 verse 9. But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Yung ba Tagalog na sis? Ang mga taong wala ng katangiang iyan ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad na siya ng kanyang mga kasalanan. Tapos sa 10, Tagalog sis. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyo kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin nyo, hindi kayo matitisod. Yun. May para pa, hindi matisod. Eh, may naman Kristiyano, matitiso rin. Bakit? Sabi doon, nandun, wala sa kanila yung binabagit ng verse 5 hanggang 7. At hindi matitisod, at may paraan para sa ganong sitwasyon. Kaya, kung babalik tayo sa ating teksto sa Ecclesiastes 12:1, yun, sabi doon, remember thou thy Creator in the days of thy youth, yun, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Yun, darating talagang panahon, hindi mo nahahangarin yung mga bagay-bagay. Ay, bili tayo Jollibee. Ang Jollibee! Mayroong mga bagay na hindi na natin. Ngayon, okay pa eh. Dahil bata pa tayo. Pero pag dumating yung katandaan natin, sabi doon, evil day. Pag sinabing evil day, ito yung nagkakaedad na tayo. Yun. Pag lumampas na yung kagustuhan mo ng mag-travel, kaya ako, travel din ako eh. Yun. Nag-Malaysia na ako, nag-Singapore, nag-Thailand. So hindi pa ako nag-Indonesia, wala pang Australia, marami pa eh. Kung kaya pa ng, kung may malay mo, may sponsor. Puro sponsor kasi yun eh. So hanggang may pagkakataon. So, mag-travel, yun. Nang hindi na nasasagasaan yung ministry ng Panginoon. So, yun lang at tayo po ay manalangin. Salamat po Diyos sa hapon ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat din po Diyos sa buhay ni Brother Jason, Sister Aisil. Kayo po ang magpala sa mag-asawang ito. Pusugin mo sila ng iyong mga salita at away lalo silang lumago sa iyong sa espiritual na buhay. Bigyan mo sila ng katalinuhan, karunungan na nagmumula lamang sa iyo.
Nawa po ay kayo po ang mag-ingat sa kanila, sa kanilang buhay. Pagpalain mo sila materially, physically, at higit sa pagpapalang spiritual, O Lord. Ano po ang plano nila sa buhay, samahan mo sila, gabayan, at nawa saan man sila paroroon o saan man sila idadako ng ng kanilang mga panyapak, ay kayo po ang malalay sa kanila, O Lord. Salamat, O Diyos, at sa mga plano namin na magbukas na gawain sa iba't ibang lugar, ay kayo po ang gumabay sa amin, magbigay ng kalakasan, at tawa kayo mag-provide ng lahat ng aming kakailangan. Sa aming pansamantala paghiwalay, O Lord, kayo po ang magpala sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.